At para kunin naman ang panig ng mga tutol sa paghahati sa Palawan, makakapanayam natin for the record ang campaigner ng Save Palawan Movement, si Cynthia Del Rosario. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Kara. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. Ma'am Cynthia, kausap lang po namin si Sir Winston Arsaga kanina. Ano po ang pangunahing dahilan? Bakit po kayo tutol dito sa paghahati sa Palawan into 3? Ang sinasabi po niya, mas magiging madali daw ang delivery of basic services kapag tatlo na yung lalawigan sa Palawan. Unang-una po, ito ay kagustuhan lamang ng mga politiko dito. Hindi po ito dumaan sa maraming public consultation. Minadali po ito sa Kongreso at sa Senado, ganun din po. At pangalawa, wala po itong pag-aaral. Nabanggit nyo nga po na ang Palawan ay the last ecological frontier of the country. So maingat po kami dito kung ang pag-uusapan ay development. Opo. Dapat po sustainable development. Wala pong pag-aaral na ipakita dito. Walang cost-benefit analysis, walang feasibility studies. Tapos yung binanggit po na ang dahilan daw nila ay malaki ang Palawan, totoo na malaki ang Palawan in size, the biggest province in the entire country. Pero po, hindi po kami matao. Ito ay 2015 Philippine Statistics Authority na kami ay pangalawa sa hindi pinakamataong probinsya sa buong bansa. Right. At saka yung delivery of basic services, kung susuriin po yung local government code, ito po ay mandato ng mga munisipyo at barangay, yung sa health services, even yung protection ng environment. May tulong ang provincial pero hindi po ito sa kanilang mandato kung susuriin ang local government code. So ito po yung mga pangunahing rason. Okay. Bilang na po dito yung paglabag ng karapatan ng mga taga Puerto Princesa dahil naniniwala kami na dapat kasama kami sa plebisito. Totoo po yan, ma'am. Marami po doon sa mga lugar sa Palawan ay talagang mga kagubatan, mga kabundukan na hindi naman talaga mga komunidad ng mga tao. So ano sa tingin ninyo ang magiging implikasyon nito at least para doon sa environment kung saan kilalang-kilala ang Palawan nitong paghahati nga into 3 provinces? Tama, yun ang pangamba natin dahil isa pa, mali yung sinabi nila na ang PCSD daw ay mapapaganda pa dahil hindi nila kinonsulta yung PCSD. We even have a record na in-interview yung taga-PCSD, hindi sila kinonsulta. So yung mga consideration na to, hindi ito nagawa. Itong mga bagay na dapat ay ginawa para nga sa protection ng Palawan. Okay, and what's going to happen to Puerto Princesa? Kasi hindi siya bahagi ng alinman doon sa tatlong probinsya. Kasi naniniwala kami na pag ang pinag-uusapan ay yung paghati na ng probinsya, very specific yung karapatan, yung right of suffrage ng mga tao, dapat daw yung mga tao sa directly affected na political units dapat kasama sa plebisito. Kasi ginagamit nila yung rason na kesyo HUC hindi na raw kasali. Pero marami kasing jurisprudence na mas later na ito ay paulit-ulit na sinasabi na kami ay apektado. Part kami ng congressional district ng Aborlan at yung Puerto sa iisa lang. So mahahati yun. Hindi man nila yun kinonsider bago ginawa itong batas na to. So hindi po kayo naniniwala, ma'am, na mas magiging effective ang delivery of basic services kapag nahati na sa tatlong probinsya ang Palawan? Hindi po kami naniniwala dahil ang mga nagtulong ito ay kabilang ng mga political dynasties din dito sa Palawan na napakatagal na nilang nag-rule. At ang poverty dito ay pareho pa din. Ang pinakamahihirap na sektor, yung katutubo, sila ay mahihirap pa rin. Hindi paghahati ng Palawan yung solusyon sa kailangan nila kahit sila ayaw nito. And even if there's more budget for the LGUs? And it's not even true na malaki yung IRA. Kasi come to think, yung logic na lang, di ba? Ang IRA ay nakabase sa dami ng tao at sa laki ng land area. So paano nilang sasabihin na lalaki yung area? Ang Palawan ngayon ay napakayamang probinsya. Kami ay first-class province na ngayon. So kung paliliitin ng mga to, may posibilidad pa na maging third or even fourth class province ang mga maliliit. Okay, maraming salamat po sa inyo. Cynthia Del Rosario, campaigner ng Save Palawan Movement. Salamat, Kara. Salamat po.